Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, no, ano na tayo, no? 7,175 subscribers. Maraming salamat po sa inyong guys. God bless you all. Kung gusto mo maging parte ng ating pamilya, mag-subscribe ka na para naman you can be a part of this growing family. 7,175 guys. Thank you so much guys. Ano po, no? Pag-usapan po natin ngayon yung ano po ano, ah, yung ano ni Raffy Tulfo no, komento niya no. Ito, parang nagiging politiko na rin ito talaga si Raffy Tulfo kumbaga no. Ano po no, ang sabi po ni Raffy Tulfo ay malayo pa daw ang 2028. Totoo naman talaga, walang naman po nagsasabi noon. Kasi 2024 pa lang ngayon eh. 'Di ba? 2 years pa lang ang presidente ng Pilipinas, ngunit pinag-uusapan na natin kung sino ang pwedeng maging pangulo ng Pilipinas sa 2028. Ganon din po si Sara Duterte. Mga politiko po ito, di ba? Ayan. Kaya syempre, sasabihin ba nila na interesado sila? Sasabihin ba nila na talagang gusto nila maging pangulo ng Pilipinas? Okay? Tingnan nyo, ano po nangyari kay Pinay. From the very start, day number 1, sinabi na niya na gusto niya maging pangulo ng Pilipinas. Kaya noon, tinira ng tinira, binayo ng binayo. Hindi ko nga po alam, ano po bang naging posisyon ni Binay sa cabinet member niya, no? DSWD ba yan? Hindi ko alam eh. Tingnan natin ha. Ah, ah, during the Aquino presidency. Tingnan lang natin. Okay. Okay. Naging ano po siya, no? Ayun, tama, HUDCC. Usually, ayan po, it's either DSWD or HUDCC. No, parang first time po na-appoint na Secretary of Department of Education ang ang Vice President today, no? Kay Bongbong Marcos, no? HUDCC. Usually, yan po ang ina-appoint talaga, HUDCC. Okay? Ayan, no? So sabi po ay wala pong ano, household name naman talaga si Raffy Tulfo. Sikat na sikat yan. Si Raffy Tulfo, no? Naungusan na nga niya si Vice President Sara Duterte bilang number 1. Okay, 35% siya. 34% naman si Vice President Sara Duterte. Kumbaga, mananalo at mananalo siguro, no? Sabi nga natin sa isang video natin, Future of the Philippines Politics. Si Tulfo talagang ano yan, no? Nung um, nung nirecord yung kanyang show na Wanted sa radyo nung Monday, April 8, no? Sabi niya, yung ano, hindi daw niya iniisip, no? Na maging Pangulo ng Pilipinas o tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas, kalokohan po yan. Yan po ang katotohanan dyan. Dahil po, lahat ng mga politiko na yan, hanggat maaari, yung pinakamataas na posisyon ang gusto nilang maatim, no? Ang gusto nilang makuha upang pagsilbihan ang ating bayan. No? Parang, kumbaga, kung nagbabasketball ka, PBA ang gusto mo. No? Kung sa Amerika at sa ibang bansa, ang gusto mong bakit nga ba si Kai Soto gusto mong basketball? Something like that. Okay, kung Rotarian ka, gusto mong maging presidente ng Rotary. Parang gano'n, no? Now, sabi niya, request lang daw niya sa mga survey firms, wag na isama ang pangalan niya. Kalokohan po yun, no? Ewan ko hindi ko alam kung sino po. Baka nga ang mga Tulfo pa yung nag-aano no, susubscribe sa mga survey firms na ito, no. Wag na daw isama ang kanyang pangalan dahil wala daw sa utak niya. Di ba? Ewan ko hindi po natin alam. Pero come in 2020, believe me on this, Raffy Tulfo, Sara Duterte will run in the election. Baka nga si Rizon Tiveros mag-run din po yan, no. Now, sabi niya nasasaktan daw po siya dahil nga naman nagsisimula pa lang ang Bongbong Marcos administration, ito na ang pinag-uusapan natin. Pero syempre, ano po yan, mga politiko po yan, talaga naghahanda naman po yung mga yan. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman na nationwide ang pagkapanguluhan. At syempre, because of that, nagpre-prepare din yung mga yan. Siyempre, as early as now,
nagpre-prepare na yung mga yan. Okay? Nagsisimula pa lang daw tayo. Itong administrasyon na to, baby pa lamang. No? Ang mahalaga, paano natin tutulungan ang baby na ito. No? So, how we could ever support this administration towards going towards its goal. Tama din naman yan. No? Now, na-invite senator pa lang po yan. Unang-una pa lang siyang senador. Pero sa 2028, kung ano, pwedeng tumakbo yan bilang senador ng Pilipinas o di naman kaya ay tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. At yan, no, baka ito ay manalo si Raffy Tulfo depende sa pagsuporta ng Iglesia ni Cristo. Yan. Okay? Yan. Now, eto, ano rin, yung Tulfo's brothers natin, no? Tulfo's brothers, si Erwin Tulfo na ngayon ay congressman ng House of Representatives through the party list representative and of course bilang dating DSWD secretary, broadcaster, etc. ni Pangulong Bongbong Marcos at ito ay potensyal na maging senador ng Pilipinas. Si Ben Tulfo naman ay isang broadcaster din, no? At magkakapatid yung mga yan. Ang kapatid nila yung dating secretary ng Department of Tourism na si Juana, no? Si Juana Tulfo, ngunit nagkakaso po yun. Okay? So ito po ay high po ito sa survey na ginanap ng Okta, Pulse, etc., no? Pati SWS, okay, pwede po silang maging senador ng Pilipinas. Ganun pa man, ito po ay kauna-unahang pagkakataon or history in the making na mag-elect po tayo ng hindi lang po isa, kundi 3 senador na magkakapatid at magkakapatid o magkakamag-anak. Ito po ang Tulfo Brothers. Okay po, sila po yun. Okay? So, ano po, no, talagang, okay, yung last na survey po na nagkano, ang number 1 po doon ay, si Raffy Tulfo, okay? Pangalawa po doon ay si Sara Duterte, ang pangatlo po doon ay si Lenny Robredo, Amy Marcos, at kung iba-iba pa, no? Ang ano doon, si Martin Romualdez na talagang hype, sobrang dami ng mga pakulo, no? Sa lipunang pangbansa ay hindi po siya number 5, hindi ay panghuli po siya, no? Nakakakuha po siya ng 0.01%, no? Napakasakit pong isipin na ganun lang ang score ni Martin Romualdez. Okay? So wala po daw sa utak. Sige, wag na natin consider kung wala po siya sa utak ni Senador Raffy Tulfo, ay di wag na natin consider. Wag na rin nating iboto yan. Okay? Kasi po, ganun naman. Ayaw naman niya pala. Di ba? Gusto natin, as early as now, nagpre-prepare na siya. No? Maybe it's not so obvious na nagpre-prepare siya pero mag-prepare na siya. Okay? Ganun din po tayo. Kung ayaw natin sa isang kandidato, sabihin po natin. Yung mga ganitong vlogs, no, ay nakakatulong po sa atin kung talagang sino po i-elect natin. Okay, kasi po nung nakaraang election, sabi natin, Bongbong Marcos, no? Pero napakaiksi ng panahon, no? 2 years lang, kumbaga. Alright? Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kaibigan, mag-subscribe ka naman para tuloy-tuloy lang ang ating laban. Maraming salamat po guys. God bless you all.